Kia, hey, Pachoy. Yes. Siyempre, ano muna, Happy Chinese New Year. Ayun na nga eh. Kia, hey, Pachoy. Akalain mo, nanalo. Oo. Against a very, very strong team. Biro mo, no, si Manny Pacquiao. Sabi sa'yo, inspiration nila si Manny eh. Tino mo mga tinalo ni Manny Pacquiao, ha? Barrera, Morales, De La Hoya, Junmar Fajardo, Arwin Santos, James Yap. Oh, panalo. Giant killer, ano? Bang klase. Congratulations, Kia. Enjoy. While it lasts. Ay, hindi. Grabe. Tuloy-tuloy na yan. Sana. Tuloy-tuloy na yan. Sana nga, tuloy-tuloy. Kasi ginagawa naman ng Kia yung mga adjustments, kaya balasa ng mga players. So, congratulations sa kaibigan ko rin na coach, assistant coach actually, si Chito Victorero. Ayan. Oy, ganun tayo ha. Avis Tumang, salamat. Yes. Okay. Amazing jacket. At it's going to be an amazing night sa larangan ng sports. Kaya ready ka na, Meg? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-19 ng Pebrero, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Sioson. At habang tayo po'y nag-enjoy ng Chinese New Year, nood muna kayo ng inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Pure Foods import Daniel Orton tinawag na malaking kalokohan ng paglalaro ni boxing champ Manny Pacquiao sa PBA. Matapos tanggalin ng BMX event sa Singapore SEA Games, Asian Games gold medalist Daniel Kaluwag tututok na sa preparasyon para sa 2016 Olympics. Two-division world champion Donnie Nietes hindi apektado sa iginigiit ng WBO na palitan ng March 28 opponent nito. Philippine Sports Commission hindi magpapaligta sa mga NSAs pagdating sa pagdetermina ng ipadadala sa darating na Southeast Asian Games. At New York Knicks forward Carmelo Anthony garahin na sa kabuuan ng season dahil sa knee injury. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagumusok na sports balita narito na sa PBA. Nagbitiw ng salitaan si Pure Food star hot shots import Daniel Orton na di umano'y isang joke. Ang paglalaro ni Kia Carnival playing coach Manny Pacquiao sa PBA. Ito susunod ng pagkatalo ng Pure Foods kontra Kia kagabi. Kaya naman pala kung saan na-fouled out si Orton. Ang kabuuang detalye iyahatid ni Haji Caaminio. Tinawag ni Pure Foods import Daniel Orton na isang kalokohan ang paglalaro ni Filipino boxing sensation Manny Pacquiao sa PBA. Ito ang tinura ni Orton matapos malasap ng Pure Foods ang isang 95-84 defeat sa Kia Carnival Miyerkules ng gabi sa Araneta Coliseum. Hindi na itago ni Orton ang kanyang hinaing dahil na din sa masamang laro nito kung saan nagtala lamang ang ex-NBA player ng 6 points sa 19 na minutong paglalaro. That's a joke. That's part of the joke I was talking about. Professional boxer, yeah, okay. Congressman, all right. Professional basketball player? No, it's a joke. Seriously, a joke. Bukod naman kay Pacquiao ay binaling din ni Orton sa referee ang sisi kung bakit naging malamya ang kanyang performance laban sa Kia. Bago makalaban ng Kia ay nag-average si Orton ng 19.5 points at 12.5 rebounds sa dalawang laro. Before the game I was looking forward to it. You know, I'm a guy who likes battling, who likes being physical in the post, but for some reason, you saw it. You saw what happened out there. I couldn't be physical at all. You know, they're calling little ticky-tack fouls. And then I'm thinking, okay, on the other end, maybe I get the same calls, but I didn't, you know. So, this is a physical league, they say, but I can't be physical? That doesn't make sense to me. I don't understand it at all.
Ito ang ikalawang sunod na talo ng Pure Foods matapos magdala ang Team Cone mentored team ng 4 na panalo sa unang 4 na laro nito. Bago ang talo sa Kia, yumukod din ang Pure Foods sa perennial title contender Rain or Shine Elasto Painters 78-71 noong Sabado sa Dipolog City. Samantala, ipapatawag ng PBA Commissioner's Office si Orton sa Biyernes upang i-esplika ang ginawa nitong pagkastigo sa mga referees ng kanilang laro laban sa Kia. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hindi malayong palitan ng Pure Foods Management si Import Daniel Orton. Ito ay dahil na rin sa ginawa nitong pagkastigo sa referees at kay Manny Pacquiao. Bukod pa sa pagsisi nito sa mga referees nang matalo sila sa Kia. Una rito, inilagay ng Pure Foods ang kanilang unang import na si Marcus Blakely sa injured list. Bago ito formal na pinalitan ni Orton. Maaaring ibalik ng isang koponan ang una nitong import kung formal itong inilagay sa injured list. Sinasabi nagkaroon ng shoulder injury si Blakely bago ito pinalitan ni Orton. Tumanggi man na magbigay ng pahayag ukol sa posibilidad na pagpapabalik nila kay Blakely. Sinabi pa din ni Pardo na option nila ang magpalit ng import anumang oras sa kabuuan ng Commissioner's Cup. Samantala, inilayo naman ni Pardo ang kanyang koponan sa balitang salita na si Orton ang magiging playing coach ni Manny Pacquiao at sa mga referees ng kanilang laro. Ayon kay Pardo, personal na statement ni Orton ang kanyang inihag at hindi nangangahulugan na ito din ang naging sentimento ng buong koponan. Sa PBA pa rin, mas pinaigting na run-and-gun system ang ipatutupad ng Rain or Shine Elasto Painters sa kanilang mga susunod na laro sa PBA Commissioner's Cup. Ito ay kasunod ng pagkuha nila kay reinforcement Wayne Chisholm na sinasabing mas maliksi kumpara kay Rick Jackson. Nagbabalik si Haji Caaminio. Mas pagtutuunan ng pansin ng Rain or Shine Elasto Painters na gamitin ang run-and-gun system sa mga susunod na asignatura sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos nilang kunin bilang reinforcement si Wayne Chisholm na siyang papalit kay Rick Jackson. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni multi-titled coach Yang Giao na mas sanay si Chisholm sa sistema ng team kung kaya't kinailangan nilang palitan si Jackson. We're really a fast-breaking team except noong nandito si Rick Jackson, yung isang import namin, hindi siya ganun kabilis na nakakasabay siya sa takbuhan. Kailangan mo siya hintayin para makapwesto siya sa ilalim. No? Yun ang advantage namin ngayon na pagka nagkatakbuhan, kasabay namin tumatakbo si Wayne. Mas malakian niya ngayon ang tsansa ng koponan na mapaigting ang kampanya sa mid-season conference. Alam din niya ang laro dito dahil nanggaling na siya rito. Last year, nasa semifinals kami. So, maulit lang namin, makasemis kami, okay na sa amin. Tignan natin, baka mas may mas may swerte pa, baka makarating ng finals. Pero marami pa mangyayari naman dyan. Sa panig naman ng mga players, aminado silang mas komportable sila kay Chisholm dahil nakasama na nila ito noong nakaraang season. Yung tema ng laro niya talagang fit sa team namin kasi takbuhan. Gusto niya yun eh. Every time may pagkuha niya ng bola, may nakita siya harapan, talagang pinapasa niya eh. And sa niya sa amin, parang kaya niya kaming parang sabihan kung ano yung mga tama at mali. So parang wala nang ilangan pagdating sa kanya sa amin. Kilala naman namin na si Wayne. Alam naman namin kung paano siya maglaro. So mas madali para sa amin yung chemistry nandun kaagad. Siya naman talaga yung first choice namin eh. Siguro hindi lang siya na-release ng maaga kung saan siya naglalaro before. Kaya pinili namin si Rick. So unfortunately kailangan namin si Wayne. Kaya nung na-release siya, pinuha namin siya agad. Ang susunod na makakalaban ng Rain or Shine ay ang Alaska Aces sa darating na Biyernes kung saan unang sasabak si Chisholm para sa team. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, ilang linggo bago ang pinaka-aabangang PBA All-Star Week, nagpahayag ng excitement ang ilang miyembro ng Gilas Pilipinas na mapapabilang sa North at South All-Stars. Ang 4-day festivities ay gaganapin sa Puerto Princesa sa Palawan. Muli, may report si Haji Caaminio.
Ngayon pa lamang ay excited na ang ilang players para sa darating na 2015 PBA All-Star Week na gaganapin sa Puerto Princesa sa Palawan. Sa panayam ng PTV Sports, masaya mga manlalarong magrepresenta sa North at South All-Stars. Papasalamat ako sa PBA, mga fans. Nabigyan ulit ako ng chance makapaglaro ng All-Star. Kita-kita tayo lahat sa Puerto Princesa, Palawan. Siyempre excited to be with the Stars, no? Bihira lang mangyari yun. And dati kasi part ako dahil dun sa Team Gilas, di ba? So now parang North versus South. So excited and happy din kasi napasama dun. Noong nakaraang taon ay nirepresenta nila ang Gilas Pilipinas sa All-Star Game laban sa PBA Selection. Kabilang narito si Talk and Text Tropang Texters forward Ranidel De Ocampo na mula noong taong 2007 ay nagpartisipa na sa All-Star Week. Abangan nyo lang kami, bibigyan namin kayo ng kasiyahan, titiyakin namin na mag-enjoy kayo. Ang 4-day festivities ay katatampukan ng Obstacle Challenge, 3-point shootout at slam dunk competition. Kapanapanabik din ang tapatan ng rookies at sophomores na pangungunahan nina Stanley Pringle at Terence Romeo ng Global Port Batang Pier at ni Kia playing coach Manny Pacquiao. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, sa halip na magpahinga, sumasailalim ngayon sa conditioning si Incheon Asian Games gold medalist Daniel Kaluwag. Ito'y bilang preparasyon para sa kanyang pagsabak sa Rio Olympics qualifiers. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Arian Malyare. Walang planong magpahinga sa ensayo ni Incheon Asian Games gold medalist Daniel Kaluwag. Hindi kahit pa binakbak sa kalendaryo ng Singapore Southeast Asian Games ang BMX cycling event. Ayon kay Kaluwag, patuloy pa rin ang kanyang pagpapakondisyon para sa pagsabak sa mga paparating na Rio Olympics qualifying events. Building up towards 2016, towards Rio, and hopefully continue that movement, and we'll see what happens, staying healthy. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat si Kaluwag sa PhilCycling at Philippine Sports Commission o PSC dahil sa suportang ipinagkaloob sa kanya. Thank you for all the support. I greatly appreciate it and continue to see what happens in these next coming years, and I couldn't have done it without all of them, so thank you for having my back and continue on this dream and this journey. Dahil sa kanyang gold medal conquest sa nakalipas na Asian Games, si Kaluwag ang nahirang bilang 2014 Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association o PSA. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, ayon ang pakialaman ni 2-Division World Champion Donnie Ahas Nietes. Ang issue hinggil sa kanyang tunay na makakalaban sa darating na March 28 sa Mall of Asia Arena. Ito'y kasunod ng pagpigil ng World Boxing Organization kay Luis Ceja bilang susunod na opponent ni Nietes. May report si Ferdy Kalimag. Iginigiit man ng World Boxing Organization na palitan ang kaniyang susunod na kalaban, nakatutok lamang sa training si 2-Division World Champion Donnie Ahas Nietes. Ayon sa WBO, dapat itaya ni Nietes ang kaniyang light flyweight crown kay Mexican Francisco Rodriguez, ang reigning WBO minimum weight kingpin na itinalaga ng Puerto Rico-based organization bilang mandatory challenger ng Filipino World Champion. Bago ang utos ng WBO ay naitakda na ng promoter ni Nietes na Ala Promotions ang isa pang Mexican na si Luis Ceja bilang title challenger ni Nietes ngayong March 28 sa MUA Arena. Ako po, kahit pinong makakalaban ko, talagang handa-handa talaga ako. Sa ngayon ay inaareglo pa ng Ala Promotions ang WBO upang pagbigyan ang kanilang original opponent na si Ceja na makalaban si Nietes bago si Rodriguez. Magkagayunman ay focus pa din si Nietes sa kanyang training camp sa Ala Boxing Gym sa Cebu. Okay naman. So far, nagagawa naman ng post ko yung performance ko. Si Nietes ang magbibida sa Pinoy Pride 35 card kung saan sasabak din bilang kaniyang comeback fight si dating 5-Division World Champion Nonito Donaire Jr. Para sa PTV Sports, Ferdy Kalimag, Polytechnic University of the Philippines.
Sa volleyball, determinado ang De La Salle Lady Spikers na masungkit ang kampyonato sa UAAP Season 77 Women's Volleyball. Ito'y sa kabila ng kabiguang mapigilan ang finals bid ng Ateneo Lady Eagles kagabi, kung saan naigang katipunan base squad sa loob ng 4 sets. Aminado si Lady Spiker Ara Galang na mas masakit ang kanilang pagkatalo ngayon, lalo pat hawak na ng Ateneo ang tries to beat advantage. Malaking epekto anya ng kanilang pagkatalo ay ang pag-commit ng mga errors. Gayunpaman, nangako si Galang ng paghahanda nilang mabuti ang susunod na makakalaban sa step ladder semifinals format. Nakopo ng National University Lady Bulldogs sa number 3 spot, habang kasalukuyan namang pinag-aagawan ng 4 na teams ang 4th and final spot. Hawak ang twice to beat advantage, harapin ng La Salle magwawagi sa pagitan ng teams na nasa 3rd at 4th spot. Sa football, naghahanda na ang Philippine Flag Football League para sa idaraos na Asian Flag Football Championship sa Vietnam sa darating na Abril. Kasabay nito, isasagawa na ang national team tryout sa susunod na buwan. May report si Arian Malyari. Pinaplansya na ng pamunuan ng Philippine Flag Football League ang plano para sa pagdaraos ng national team tryout sa susunod na buwan. Ayon kay PFFL President Paul Le, titiyakin nila na solidong roster ang ipapadala nila sa Asian Flag Football Championship sa Vietnam sa buwan ng Abril. Napag-usapan ko sa yung isa kong kasama na the best way para magkaroon ng chemistry or at least a formidable team na papadala natin sa Vietnam is through a small tournament para kumbaga ba sila na yung kabisado na nilang isa't isa. No? So, magkakaroon ako ng small tournament na kung sino yung champion, siya yung ipapadala ng Pilipinas. Samantala, naniniwala naman sila na nakatulong ang stint ng national team sa Asian Beach Games sa Thailand noong 1 taon para lalo pang makilala ang Pilipinas sa sport na flag football. Maganda yung loob ko dahil yun sa beach, siyempre first time natin, first time din ng players in international events, kaya medyo hindi naman ganun, well, maganda naman ang showing, no? Unlike itong sa field, medyo veterans sa yung mga sasali dito. Like I said, through the tournament, makikita natin. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng PFFL ang eksaktong petsa at lugar na pagdarausan ng National Qualifying Tournament. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, tiniyak ng Philippine Sports Commission na hindi sila magpapa-impluwensya pagdating sa pagpili ng mga atletang ipapadala sa Southeast Asian Games. Ito sa gitna ng tila paggigiit ng ilang NSAs sa inclusion ng mga atletang hindi dapat o hindi qualified para sa SEA Games na gaganapin sa Singapore. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Hindi magpapadikta ang Philippine Sports Commission sa iginigiit ng ilang national sports associations pagdating sa pagdetermina ng bilang ng kanilang atleta na ipapadala sa Southeast Asian Games. Ayon kay PSC Chairman Richie Garcia, kanila lamang ipapadala ang mga atleta na may ipapakitang impresibong record at may magandang tsansa na mag-uwi ng medalya ngayong darating na SEA Games. Ngunit hindi naman isinasara ng PSC ang pinto para sa mga atletang ipipilit ng mga NSAs na mga isama sa SEA Games lineup. Ani Garcia, nagdesisyon ang SEA Games Management Committee na ipasagot sa mga NSA ang expenses ng mga atletang ito o di kaya'y ikaltas sa annual budget ng NSA. Hindi yung pera ng atleta o pera ng nanay o tatay na gastusin muna i-advance tapos for reimbursement. Pagka ganyan ang sistema, walang maramdaman yung NSA. No? So gusto namin ang NSA mismo kasi sila ang nagre-recommenda, hindi naman ang parents nitong atleta. Ang nagre-recommenda ay yung NSA na pinipilit ng isang atleta na alam natin wala naman hindi kaya sa kanyang klaseng event. Kaya pinipilit nila at saka natalo, bawas namin sa budget nila for the year. No? Kasi that will be now the budget for international exposure for training budget ng atleta na pinadala nila. Samantala, umaasa naman si Garcia na maaayos na ang lahat ng gusot
para sa isang matagumpay na showing sa SEA Games. Of course, just would like to remind everyone na ito lahat na ginagawa ng PSC, ng POC ay para sa kabutihan ng mga atleta ito. No? Hindi ito personal gain or anything about the POC. It is really for the development of sports in our country. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang negosasyon sa pagitan ng Philippine sports officials at NSAs para sa final list ng kanilang mga atletang ipapadala sa 28th Biennial Meet na gaganapin ngayong Hunyo sa Singapore. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pasadahan naman natin ang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Haji Kaaminyo. Kumpirmado ng masa-sideline sa nalalabing bahagi ng NBA season si New York Knicks star forward Carmelo Anthony. Kanina ay inanunsyo ng koponan na sasailalim sa operasyon ng 6'8" dribbler para i-repair ang patella tendon sa kanyang kaliwang tuhod. Nauna nang lumiban ng 13 laro si Anthony dahil sa knee problem at dito ay hindi nakapagtala ni isa mang panalo ang Knicks. Sa ngayon ay nasa ilalim ng regular season standings ang Knicks sa kanilang nakakadismayang record na 10 wins and 43 losses. Sa basketball pa rin, inilagay ng Phoenix Suns sa trading block si Slovenian combo guard Goran Dragic. Ito'y matapos na ipabatid sa kanila ng 6'3" hotshot na hindi na siya pipirma ng contract extension sa papasok na off-season. Kabilang ang Boston Celtics, New York Knicks at Miami Heat sa mga teams na nagpahiwatig ng kagustuhang ma-acquire mula sa Suns si Dragic. Sa tennis, nagwakas na ang kampanya ni top seed Kevin Anderson sa Delray Beach Open sa Florida. Ito'y matapos na ma-upset siya ni unseeded Lu Yen-sun ng Taiwan 7-6 at 6-3 sa second round kanina. Inangkin ni Lu ang opening set sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago niya na-break ng 2 beses ang South African rival sa sumunod na set. Ang quarterfinal opponent ni Lu ay si 5th seed Adrian Manarino ng France. Sa tennis pa rin, pasok na si Andreas Heider Maurer ng Austria sa quarterfinal ng Rio Open sa Brazil. Ito'y matapos na gulantangin niya si 3rd seed Tommy Robredo ng Spain 6-3 at 6-2 kagabi. Maagang naka-break si Maurer sa bawat set ng match at isinelyo niya ang panalo sa loob lamang ng 1 oras at 8 minuto. Ang susunod na makakatapat ni Maurer ay ang magwawagi sa matchup nina local bet Joao Zuza at Blas Roland ng Slovenia. At sa football, napalapit ng isang hakbang patungo sa quarterfinal ng Champions League ang Real Madrid. Ito'y matapos na blankohin nila ang host Schalke 2-0 sa first leg ng round of 16 kanina. Unang umiskor sa laban para sa Real Madrid si reigning Ballon d'Or winner Cristiano Ronaldo sa 26th minute bago dinoble ni left back Marcelo ang bentahe ng team sa 79th minute. Ang second leg ay tinakda naman sa Marso 10 sa home pitch ng tropa ni Ronaldo sa Santiago Bernabeu Stadium sa Madrid, Spain. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Champion na palang Happy Tuesdays. Oh, di happy sila. Happy. Oo. Paano Happy rin si si Haji. Moala Tautua? Wala. Mukhang, sila. Kapadraft niya, malamang. Oh. Pero he needs to play one more sa conference. Isa pang conference dapat. Pero sabi niya, kanina na-interview siya sabi niya na yung talo namin, in English niya siyempre, tinatagalog ko na. Yung talo namin, ako to. Kasi dami niyang sablay Kasi sabi na pressure ka ba? No, hindi, na-off night lang. Pero next conference, championship at MVP. Ang habol niya. Niya. Oh. That's good. Strong words coming from Philtong ganito Moala Tautua. Strong naman siya. Strong basketball player. Yes. That's the bottom line. Okay. So, kayo naman mga kaibigan, samahan niyo po kami sa ating Interactive Sports. Yung ating pong line, pwede po kayong tumawag at makapagkwentuhan sa amin. Meron tayong question of the day, pero bago bigay ko muna ng ating number 0936-537-9349. Okay? Meron po tayong question of the day, pwede po kayong tumawag sa amin or kung ayaw nyo marinig yung boses ninyo, pwede po kayong message tayo. Sa Facebook at saka Twitter natin. Okay. At ang ating question for the day, Meg. Nasa na?
Yan. Ayan. Question natin for the day is, dapat bang pagbultahin si Pure Foods import Daniel Orton matapos sasabihin niya na isang joke ang paglalaro ni Pacquiao sa PBA? Send your answers at www.facebook.com/PTV4sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan. Tapang Daniel Orton. Siguro, dala na rin ng sugaran, Mike. Sugaran. Bakit joke? Di ba nakaano nga siya 1 point. Oo nga Akala ko naglalaro siya ng football. Hindi ba ganun sa football pag nakascore na isa? Ay, nako. Sige, mamaya. Alamin natin yun yung sagot, Siyempre, yan at sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Happy Chinese New Year! Kung dalawa. Kung Pat Choy. Haji, welcome. Yes. Thank you. Batiin ko lang si Idol Ryan Aranya, Napakabait na tao niyan. Sobrang amazing niya. Yes. Ryan Aranya of the Rainer Shine Elasto Painters. Thank you so much, Idol. Hey, Pat Choy. So, nanonood din siya sa atin? Nanonood siya sa atin. Sabi niya kanina sa akin, manonood ako. Di Happy New Year na kina Chris Chu, at sa lahat ng Rainer Shine. Yeng Giao, Bo Belga. Yung mga Chinese doon. Mga Chinese. Mga mismong Chinese. Serike. Akala ko sa lahat Raymond Yu. Jeff Chan. Jeff Chan. Yan. Happy Chinese New Year. Thank you. Coach Boy Lakid. Hindi, joke. So mag-text magpadala na po kayo ng inyong message sa ating pong Facebook at and madami nang nag-message sa atin. Maya siguro magbasa muna tayo ng mga at least 5 sa ating question for the day, which is again, dapat bang pagmultahin si Pure Foods import Daniel Orton matapos sasabihin niya na isang joke ang paglalaro ni Pacquiao sa PBA? Yung sagot, baka mamaya makakuha kayong commissioner kasi yung sagot niyan pang commissioner naghahanap ngayon ng commissioner ng PBA. Baka mapili sila. Para mag-qualify kayo. Diba? Because of your nice answer. Diba? Pananaw. So, ano ang hatol ng sambayanan kay Daniel Orton? Sige. Unahin na natin si Lambert John Robles Dalunsong. Sabi niya, dahil sa ayaw niya man o sa hindi, si Pacman, PBA player na at dumaan siya sa draft. Tsaka dapat iba na yan. Sasabihan niya ng ganun. Yung taong nagdala ng maraming karangalan sa bansa natin, impossible naman niya na hindi niya kilala si Pacman. 11th overall pick pa naman yan si Pacman. Itong si Lambert. Ako feeling ko kay Lambert parang nung papasok si Manny Pacquiao sa PBA, nung ina-announce, parang si Lambert, feeling ko lang parang, ano ba naman yan? Nakapasok na. Andun na sa loob. So parang kay Lambert, being professional that he is, parang, dyan na yan Dumaan sa proseso. Nag-qualify. May kumuha team. Diba? Nagko-coach. Nanalo. Diba? First round din si Pacman Tsaka, highly siya. kung titignan mo rin, dapat doon pa sinasabi ni Orton pagpunta dyan. At saka alam mo, I'm here, I'll prep a few foods, and Pacman, it's a joke. Come on, man. Feeling ko part na frustration na yan 6 fouls, 6 points. pero kakaiba ang popularity ni Manny Pacquiao. Tinan mo nga sa Twitter talagang sinusubaybayan. Tsaka yung first point ni Pacman, sabi mo nga kanina, akala mo naka-goal sa lahat sumigaw sa diba? Sa venue natin. Even yung mga teammates talagang nagtayo. Okay. Alright. Game. Sige, sino pa? Kalara Brian sabi no, kasi opinion niya yun at kailangan respetuhin. Pero may respeto ba yung pagbibigay? Although kung titignan mo parang yung kasi ito hindi natin, kumbaga mahirap nating maramdaman yung pakiramdam ng isang player. Dahil hindi naman tayo player. Kung pakiramdam ni Orton na profesyon ko to hindi basta-basta rin, pinaghirapan ko, pride. Ang tanong, kasi hindi ba parang sasabi ni Orton, porkit congressman ka, boxer ka, basketball player ka na? Parang no, it's a joke. Paano kung sabi ni Manny Pacquiao, pinaghirapan ko rin naman to? Paano? Yun nga naman. Nag-e-ensayo siya na yun. Mga sides tayo. Ewan ko kung matino ng practice yun.
Hindi ba? Hindi pa ba? Hindi pa, Pabibilang mo sa... Mas marami pa yung 8th Division champs. Pabibilang mo sa kamay. Yari talaga ako. Alam mo, kaibigan mo yan. Hindi, kasi ayoko ng si Manny sa boxing eh. Congressman, okay na eh. So, dapat mag-concentrate siya sa boxing. Nagko-coverage ako ng PBA. Alam ko yung mga pinaghihirapan ng mga players. Hindi ganun kadali. Okay? Sabi ni Alvin Lopez, Pamplona, multa na ban pa dito sa Pilipinas. Kanina naman, may kausap tayo na bukas nga ipapatawag si Orton. Yun na nga. So, tinanong ko anong likelihood. Malamang fine. May possibility na masuspend. Pero sabi ko, pwede mo maban. Hindi. Hindi naman. Malasad. Hindi naman daw. Hindi naman daw. Kaya feeling ko mas malamang yung fine lang. Magbabayad yun. Danyos. Sige. From Silvestre, sabi niya, respect pa rin ang kailangan. Siguro yung kanya, yung pinupoint niya, respeto kay Manny Pacquiao. Okay. Sige. Okay. From Alvin Macaraeg Ruben, sabi niya. Okay, sabi niya, hindi totoo lang ang sinasabi niya. And I agree, for sure, maraming PBA player present and past and aspiring ang nagsasabi na joke ang paglalaro ni Pacquiao sa PBA. Wala lang silang lakas na loob para magsalita dahil si Pacquiao yan eh. Iniidolo at minamahal ng sambayan ng Pilipino. Wag natin parasahan ang taong nagsasabi na totoo. Opinion lang po ito. Okay. Kita mo Point naman. It's napaka-formal ni Alvin. Strong words yung sinasabi ng first 5 natin. Caller tayo. Siguro, tingnan natin kung ito may... Dali, magana ba to? Gumagana na. Yan, hello? Teka. Yun. Ay, dali. Sige, okay. Yan. Meg. Hello. Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello? Hello, takot naman sila dito. Hello? Partner? Hello, good evening. Yes, sino sila? Dito sa Villasis. Taga Villasis. Bagsakan ng gulay. Villasis. Bagsakan ng gulay. Ano pangalan mo, Brad? Rico. Ano, Rico? Rico? Tama, Rico? Rico. Magkano kilo ng... Hindi. Sige, Rico, ano yung may paglilingkod namin sa'yo? Basta yung pinag-usapan mo si Pacquiao. Oo nga. Alam mo ba yung tanong? Alam mo yung tanong, Rico? Alam ko po. Hindi mo alam. Sige, Meg, itanong mo. Dapat bang pagmultahin si Daniel Orton dun sa sinabi niya na joke lang ang paglalaro ni Manny Pacquiao sa PBA? Ano, Rico? Siguro man, dapat siguro na karoon yan na pagmultahin. Dapat pagmultahin? Bakit? Kasi pambansang kamo yun. Ano yun? Pambansang kamo kasi si Pacquiao Dahil pambansang. So dapat pagmultahin dahil pambansang kamo si Manny Pacquiao sa PBA. Okay. Sige. Ano pa? Hello, Rico. Sige, tanong, Rico. Ano naman yung standing na naman mo sa Whiskey. Ano yan? Yung standing ni Whiskey. Teka, Rico, nasa highway ka ba? Bilis pa. Rico, ano yun? Standing ni? Ni Whiskey sa highway. That's state. Sino? Rico, hinga ka muna malalim, ha? Sige, ayan. Ano nga uli yung tanong mo? Ano ba yung standing ni Standing ni Wesley So? Chess ba? 7 siya. Sa chess ba yan? Ano? Rico? Wesley So? Ano number niya yun? Tama si Wesley So. 7th siya sa world. Number 7 sa world. Dahil maganda yung kanyang pinakita rin sa Tata Steel. Yes. Tsaka naasa siya mabuti sa, sa US. Yun nga lang, nire-represent niya ngayon USA na, hindi na Philippines. Yan. Okay, Rico, ayos na? Pwede po bumati, sir. Sige, pwede, Rico. Binabati ko po sa pamilya kasi na King, saka si
Tricia, sa inyong sila nanonood. Okay. Hey, thank you. Magkapit ba tayo, Rico? Yung mga binan ko dyan sa may Asinggan, sa kabila. Malapit lang, sir. Malapit lang, tatawid lang. Okay. Thank you. Okay, Rico, salamat ha. Thank you. Okay, alright. Thank you kay Rico at sa aso niya. Parang tinatype lang yung mga At sa anak niya, sa background. May baby siya. Basa tayo, Facebook. Or call mo na. Isa pang call. Isa pa. Nag-enjoy ka sa tawag, eh? Oo naman. Hello? Hello, ma'am. Yes. Hi. PTV Sports. Evening po. Francis Francisco. Ng San Mateo. Anong first name mo? Francis po. Francis. Ang galing, San ha? Mateo. Francisco. Yes, yo. Akala ko taga San Francisco din po. Talagang kumpleto. Sige, Francis, ano yan? Opinion natin dun sa question natin for the day. Para sa akin, sir, ma'am, kailangan talaga pagluta yung suya Asher Martin. Bakit? Ma'am, kasi sir, hindi yung kanya pwede dito sa ating saan sa Pilipinas. Kung hindi rin nalalayo yun, ayaw kay Parkman natin. Yung nangyari kay Arwin. Kay Arwin, sinakal siya ni Ronaldo Parkman. Ito naman po sa kanya, speech naman yung nangyari dito kaya, no? Oo. Kaya Arwin. Kumbaga, kinanotan yung mahalap dito sa magandang image natin. So dapat pagmultahin. Pagmultahin po. Ayan, okay. So, may tanong ka pa, Francis? Sir, yung sa alas ko, sir, kung nandito na po ba si David James? Sino? Sa Alaska. Si David, ang alam ko ngayong araw dadating eh. David James, kung makakapaglaro na pa. Game time, yes, game time decision siya. Bukas. Bakit? Bukas, kailangan kung dumating ngayon yun, dapat around this time na asikaso na yung papeles. Pero at least 24 hours eh. Oo. Pero Francis, nood ka lang dahil tatanungin natin yung Alaska. Yun. Kung may papatingin ka? Mabatiin ko lang po yung mga pamilya dito sa Rodel Francisco family. Yun. At mga kaibigan po. Okay. Salamat po, Sir Matt. Thank you. Thank you, Francis, Salamat, Francis Francisco, na hindi taga San Francisco. Ikaw pangalan niya, tatay ko. Facebook tayo, Meg. From Armil Fajardo Villena. Sabi niya, agree. Joke na joke talaga yun. Hindi lang joke. Sa boxing lang yun magaling. Tapos tumawa siya. Sikat lang kasi tapos mapera. Kaya ganun na lang. Malakas hatak sa fans kasi alam mo na matatawa ka ang layo ng basketball sa boxing. Diva. Sige. Jigaro Radok. Sabi niya, naman, ang PBA open sa lahat ng Pilipino. Kahit sino pwede maglaro, kaya walang joke yun. Jigaro, hindi. Kahit sino pwedeng manood. Manood. Tama. Pero hindi ka basta-basta pwedeng maglaro. May qualification naman. Pero in terms of respect na lang din, since he's a foreigner, hindi ba medyo natapakan niya na for one Filipino player yun? And na-draft nga siya, gaya nga ng sabi ng isang viewer natin. Alam mo ano yun nasa kultura din yun diba? Kasi yung kultura natin, alam mo, let's face it, totoo yung sinabi ng isa meron mga ibang mga player, may mga coach, may mga taga-PBA na sinasabing bakit pa? Pero hindi sila out in the open. Sa NBA kasi sa mga, diba, mga Americans. Diba? Parang naniniwala sila na dapat spade. And they're very opinionated as well, diba? With their opinions. Kanya-kanya. Ang saya, medyo balanse yung mga sagot. Sige, basa pa, Meg. Sabi naman ni Gutierrez Tubi, deport. Wala naman kwenta import. Pacman is a good player. Timing and confidence lang. Lulupit yan. Talaga lang, at age 35, So, maano lang niya yung kumpiyansa niya sa basketball. Sige, isa pa. Si Dags. Si Myro muna, Myro. Okay. Myro Madarang. Dapat magmulta.
Respeto pa rin kay Pacquiao. Sige, isa pa, bago tayo mag-break. Sabi naman ni Dags Amorada, Pinoy pride is Manny Pacman. Ano joke dun? Oo nga naman. Pinoy pride. Grabe, napaka-interactive. Pinoy pride as a basketball, as a yeah. boxer. Kahit pa paano, syempre masakit yun. Okay, so magbabasa pa kami mga kaibigan at tatanggap pa kami ng inyong mga tawag. But in the meantime, we will take a quick break at marami pa tayong mga kwentuhan sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, so sa tawag muna tayo yung ating mga callers. Kay Meg. Yes, hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Hello? 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 Ayun. Ay, naputol. Isa pa, yan. Yan. Hello po, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Diego po. Diego? Narinig ko yung TV. Pinsan ni Dora. Diego the Explorer. Diego, kung sa bubble gang. Diego, pakinggan na. Diego, easy. Diego. Girid sa San Miguel Government sa next conference. Sige, Diego, bago ko sagutin yan, pakibabaan muna ng audio. TV. Nanonood ka ba sa TV ngayon? Opo. Medyo pakibabaan mag-feedback tayo. Ayan, si Diego. Ayan, okay na. Sige. So, anong tanong mo, Diego? Kung nakapirma na po ba si AG next conference sa San Miguel? Ang alam ko talagang gagamitin yan for next conference, Diego. So, sure na yan. No? Ngayon, dahil nga ngayon magpapalit sila, no? To si Roberts mawawala, kaya ngayon gagamitin nila for this conference, no? Si AZ Reed, Arizona Reed. Yes. Okay? Paano naman po yung sa rain or shine? Kasi po, diba, 2-time best import siya. Pero binitawan ng rain or shine. Okay. Binitawan na. Ganito kasi yan, Diego, ha? Tama-tama, nasa rain or shine. Kanina, nakausap natin si Coach Yengyao tungkol dyan. Kasi sabi natin, maganda naman yung record nila, di ba? Nasa 3-2. Sige. 3-2 yung kanilang standings. Ngayon, sabi niya, medyo mabagal kasi si Rick Jackson. Teka, natatawa ako. Si Rick Jackson kasi. Bakit na sa inyo kung bakit? Si Rick Jackson, mabagal daw. Di ba? Hindi siya Okay, so yun. Next for this conference, gagamitin na si AZ Reed. Okay? Sige po. Okay. Pangalan to? Diego, note ka ngayon. Papakita ko ngayon, ha? Note ka, Diego. Okay? Salamat po. Okay, salamat. Diego. Pakakala nila nababalik. Okay. Ba't natatawa? Alam niyo, uso ngayon yung mga memes. Diba? Meme naman, di ba? Iba, meme, tawag. Pero hindi ka naman mamememe dito dahil magigising. Katulad na nangyari ngayon dito. Ito yung favorite kong meme. Hindi po ako gumawa nito. Nasearch ko lang. At direct pakita nga natin itong ito. Ayan yung meme. Naglalakad si PJ Ram. Okay. Talagang holding hands pa, no? Ba't naka-holding hands? Kasi... Si L.A. Revilla, nagmukha siyang L.A. Lopez dyan, no? Kasama niya si Congressman. Pinakita mo kasi agad, Ayan, pero, mga kaibigan. Ayan ang favorite. Meron nga, magganyan nga tayo, meme for the day. Yes. Okay, for me, ayos ko. Ito ang meme for the day, mga kaibigan. Kung sino ba gumawa nito, genius ka. Ano nang import nila? Ang laki, 7-2, di ba? Okay, Direk, okay na. Baka ba? 7-3 ka. Ano ba yung meme? Imagine, paano kung nandyan tayo? Anak na tayo. Explain mo nga yung meme. Ano ba yung meme? Baka may iba. Yung meme ho kasi, yung mga picture na nilalagyan ng mga... Caption. Caption. Madami yan. Naiyak ako dun, ha? Basa muna tayo, Naiyak ako dun. Ang sabi naman ni
Ay, si Teka lang, bago tayo. Diego, sorry. Ito, sasagot mo naman si Diego habang hinahanap natin yung mga ano. Okay, si Rick Jackson po kasi, medyo hindi daw siya nakakasabay sa takbuhan, sa run and gun system ng Rain or Shine, which is talaga nag-fit si Wayne Chisholm. Ayun. Kaya siya na yung gagamitin nila for tomorrow's game against Alaska. Pero parang pwede si Wayne Chisholm next. Ano ba height ni Wayne Chisholm? Alam Wayne Chisholm, alam ko na. Sige, alamin natin. May alam meme. Ha? Ito pa. Ito pa, meron na naman. Manny making history. Yan. Huwag na yan. Basa na lang tayo. From Noreen Dominguez, Pag-isa na ako sabi niya, dapat mas masakit ang pagsalita kaysa pagsuntok. Ang black eye nawawala ng ilang araw, yung salita niya matagal mawala sa isip. Which is true. Sabi nga nila sa pagpapalaki ng anak, paluin mo ng anak mo. Huwag mo lang pagsalitaan ng masama. Masakit. Yun. Diba? Kasi dadalhin na yan sa paglaki niya. From Jason Ortega Castro, sabi niya, di dapat ganun, maging professional ka naman. Natalo lang ang team nyo. Ay, yun yung sinasabi natin, di ba? Dapat pagdating na rito, is this a PBA? Is this the League Romantic Cows playing? It's a joke. Just sportsmanship lang mo. Malaman, di makalaro yan. Okay, magbabasa na lang muna ako. From Mar Mananghaya, hindi na dapat. He just saying the truth. Okay. Balanse, Balanse. Sige, pa. From Francis Santa Romana, sabi niya, no, freedom of speech, ha ha ha. Freedom of speech. Okay, sige. This is a free country, sabi nga. Hector Guevara, joke talaga. Okay. Michael Bueta, sabi niya, joke naman talaga siya. Bilang professional na basketball player. Okay. From Topacio Mamaril, masakit talaga ang katotohanan. Sige, caller tayo. Baka may... Sige, baka meron ba? Yun, meron. Yes, hello. Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Magandang gabi po. Yes. Sige, tuloy. Yes, hi. Yes, good evening po, kuya. Sino po sila? Pasok. Si Ariel ng Davao City. Oh, yeah. Nandiyan kami Mayo. Ano ko lang dyan. Ano pong laro? Palarong pambansa. Yes. 10 days yan, di ba? Sa Tagum. Yes. Ay, nandiyan ako last week, yung Pinoy Pride. Doon ka ba? Sige, ano tanong, partner? Ariel, anong tanong mo? Kung ako sana papipili gusto ko si Chot Reyes. Coach ng Ginebra, gusto mo, Chot Reyes? Bakit? Oo. Puso, bakit? Parang magaling siya Parang lang? Hindi ka sure? Magaling talaga. Oo, magaling pala talaga. Alam ko hindi ka sure, parang magaling Pero bakit mo nasabi na pwede siya sa Ginebra? Sa tingin ko lang. Tingin mo lang. Talaga. Sige. Man of few words si Kuya Ariel. Okay. Basta magaling. Pero, nasaan na po siya ngayon? Saan ba yun? Nag-host. Siya ngayon. TV5? Siya ang head ng sports sa TV5. Ganun po ba? Tsaka nag-host siya ngayon, di ba? Okay. Okay, Ariel. Mayroon ba akong tanong? Sige, ano yun? Wala bang trade ang Ginebra ngayon? Wala pa Wala pang balita Pero Ariel, kung ikaw ang management, meron kang gusto i-trade? Kung ako ang papipiliin. Kung ikaw ang manager, kunyari ikaw ang manager, at kaharap mo si Ramon S. Ang. Sino yung isasuggest mo? Pakakawalan ko si Elias Orbistondo at saka si Sino? Si Dylan Ababo. Dylan Ababo. Kanino mo ipapakawalan? Anong team? At para kanino? Calvin Agueda. Talagang gusto nila si Calvin, Very popular si Calvin Agueda. Lugi Alaska. Lugi Ginebra. Hindi. Lugi po. Calvin Agueda. Gusto ko sana alam ko si Calvin Agueda kasi gusto niya ang Ginebra Pero ano ho yung nakita ninyo kay Calvin para mag-fit siya sa Ginebra po? Parang bagay siya sa Ginebra.
Running gun eh. Dahil running gun. Okay, sige. Boss Ariel, inabutan na ng oras. May bye-bye na muna ha. Bukas ulit, tawag Ariel ha. Maraming salamat po. Sige, si Ariel na hindi sure masyado. Pwede pa ba tayong magbasa? Okay, sige. Okay na. Bye-bye time na. Mga paalam natin na mga kapatid. Siyempre, maraming salamat sa View Blends, Pampered Pooch Premium Organic Shampoo, Cosmoculture, Mr. Amis Tumang ng aming amazing jackets, Mr. Defriend ng California Bow, Books Medical Center, Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. At ako naman gusto ko pasalamatan si Sir Mon Nunez na nanonood sa ating OIC ng News Department ng PTV. Thank you very much kay Kuya Jerry Calyalero. Pakibati daw si Aidil at si Florence Calyalero family. Thanks po. And hello po sa mga Tagaliano sa Caloocan City, sa mga taga-Tangub City sa Misamis Occidental, kay Mama, kay Papa, hello, I love you po. Kay Aisa, and of course, yung kanina, yung na-meet natin sa Rain or Shine Practice, ROS fan siya, si Ina Gabayno. Thank you very much. Okay, and happy birthday naman sa dati naming kasama sa Sports Radio 918, Miss Michelle Madrid Bogan. Alam ko nasa Virginia na ata ngayon. Kasama natin sa Sports Radio. And to my wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, Mami Bays, thank you. Kay Mami G, Daddy Dan. At sa ating mga supporters, Josel de Guzman ng Globe, maraming salamat. Si Mike Policarpio, Kat Trevino, at Ronald Latran, NX, maraming salamat. Oy, Coach Boyd Fernandez, sorry, inabutan tayo ng oras. Try natin ulit bukas. Ay, hindi, may game ata sila bukas. May game sila. Next week, Coach Boyd. Sigurado makakadalawang panalo ka na. Ewan ko lang bukas. Hindi, basta makakadalaw ka. Good luck bukas. Okay, so we hope you enjoyed another presentation mga kaibigan ng PTV Sports. At until tomorrow, babalik po kayo for more updates, and more news, more interviews, more memes, and more questions. At pa kami na mas magandang memes and more more and more. Okay, ako po si Dennis Principe. Megs Yoso. And ako po si Haji Kamin. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports.